Court of Appeals nullifies Dilima acquittal by Muntinlupa Regional Trial Court. Grabing kamalas naman Dilima, no? Panalo pa naman siya sa ML, Mobile Legend Party List. Kaya ang resulta, pero siguro kung may labas ng balitang ito bago mag-eleksyon, hindi yan manalo eh. Ito, mabigat po yung kaso niya. Patungkol po ito sa droga. 3 kaso sa droga ho, di ba guys? Pakinggan po muna natin si Atty. Sal Panilo kung ano ba ang kapalaran ni Leila de Lima. Ibabalik nga ba siya sa kulungan o pusasan na agad? Pakinggan natin si Atty. Sal Panilo. Isa, hindi pa nga natatapos, wala pa nga declaration, formal declaration ng mga winners sa national polls. Pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Atty. Chal Diokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. Tingnan mo ang tanong niya ni Miss Hana ay patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Dahil nga si de Lima excited na magiging prosecutor kuno sa impeachment labang kay Inday Sara kasama si Diokno. So ngayon, iba yung sagot ni Atty. Sal napunta sa kaso ni de Lima. O pakinggan po natin. Take on that, Atty. Sal. Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer show na mahabang eksperyensya. Pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Ito na. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan, si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin kinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay influensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo,
merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot, hindi nasunod. Madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Nagtataka ko bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi, she was acquitted, and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Correct. Sa tingin ko, ganon ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo Kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Correct. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Aray nga! Ito na ang sabi ni Attorney Sal, null and void po yung desisyon. So ngayon, ang magiging resulta, back to zero, hindi back to pusas. Yung pagiging excited mo na magiging prosecutor ka, kainday Sara, impeachment, ayun tuloy, mas mauna ka pang mabulilyaso. Makukulong. Ito, meron isa pang sinabi ng abogado. Ito linawin po natin kasi binalita naman din sa mainstream media, kanina lang din. Pagkatapos mag-post ni Attorney Sal Panelo, sa kahon nila binalita ng mga mainstream media, mga bayarang media. No. So, null and void, ibig sabihin, yung desisyon niya, baliktad na, balik ka sa zero. Ito sabi ng isang abogado, De Lima claims na may double jeopardy daw. The court disagreed. Hindi daw pumayag ang korte. Sabi ng Court of Appeals, kapag may grave abuse of discretion, yung decision ng hukom, void yun. Void daw yun, kaya hindi pa rin acquitted yung nasasakdal. So, ibig sabihin, ayon sa Court of Appeals, hindi kasi na-justify nung judge yung pag-dismiss ng kaso. So, yung huwis, yung judge na nag-dismiss ng kaso, hindi na-justify sa Court of Appeals. Anong dahilan? Bakit niya dinismiss? Binasi lang daw ang desisyon niya sa pag-urong ng statement ng mga witness, yung mga nag-recant na mga witness. Marami ng desisyon ng Supreme Court na nagsasabi na kailangan i-justify ng hukom ang reliance sa recanted statement para ma-acquit. So, hindi na-justify, balik sa dating status, babalik niya Pag recanted kasi ang statement tapos may bagong statement, ibig sabihin, at least, once nagsinungaling yung witness, kaya dapat maingat pag dito lang mag-rely sa desisyon ng acquittal. Babalik ba daw si De Lima sa kulungan? Posible. Kasi mabigat daw ang mga akusasyon sa kanya. Ito ay tungkol sa ipinagbabawal na druga. Ayan po So, null and void. So, balik sa status,
makulong siya muli. So, kukunin muli siya, issue muli ng warrant of arrest, Muntinlupa, para aristohin siya at ibalik sa kulungan. Eh, di, balikbayan ito. Sabi ni Ditsnatsian kasi, Dilima. Oh, kating-kating na daw kasi. Ayan, balik. Ito ayan naman yung balita. Hindi naman po yan fake news. Kung ang pagbabatayan po natin, yung sinabi ni Atty. Sal at saka yung isang abogado na nagpo-post, di ko na lang pangalanan, back to zero. So, ibig sabihin, balik siya sa kulungan. So, ngayon, mag-duty siya sa kulungan muli. Grabing kamalas niya, no? Excited pa naman kasi tanggap niya agad, di ba? Inimbita siya ni Tambaloslos. Dilima, kasama si Jokno. Eh, mag-ano ka? Magiging prosecutor ka sa impeachment laban kay Inday Sara. So, anong magiging resulta? Magiging balikbayan box ka ngayon. Kabisa, isasama niya si Franz. So, magsama sila ni Franz para may kaututang dila.